Therapy services the boss. Fluid is the hustle highest. You may run into an obstacle behind every Masarap, Goy. Yung mga manok kami dito mga kaprobinsya, oh. Kahapon, may napulot na kami na isang itlog. Yan. Pero isa pa lang. At saka 7 po yung babae natin dito na manok. So sana sa sunod ng mga araw, madagdagan na yon. Tapos, subukan natin na magparami ng mga manok na ganitong klase. Pero hindi po sila naglimlim. Ang gagawin lang natin, yung mga itlog nila, palimliman na natin ng mga native natin. Ano, nagkakak na. Ito po yung babae natin dyan at saka 3 yung lalaki sa ating mga manok na Jersey Giant. Yan. Pinalabas natin mga kaprobinsya, oh. Yan. Tapos napakadali lang naman sila papasokin sa loob. Para makakain sila ng mga insekto. Mamaya papasokin lang naman sila. Pero ang maganda po sa kanila, pag maglagay kami ng pagkain na feeds, kusa na sila pumasok doon sa kulungan nila. Yung isa, oh, mukhang gusto niya mag-itlog. Parang naghahanap siya ng itlogan. Sanayin natin sila na palabasin, tapos ibalik lang sa kulungan. Pag dumami to, lalo na yung mga babae nating Jersey Giant, wala na tayong problema sa itlog. Kasi palagi pong itlog yung kinakain natin. Pati si Third, pag siya yung kumakain, may itlog din. Kasi mahilig siya sa fried rice. Pero pag nasa labas sila mga kaprobinsya, kailangan pong bantayan. Para hindi sila awayin sa mga native natin doon. Lalo na yung tandang natin. Ano, pusa lang siya pumasok. Naglabas-pasok na sila sa kuan. Tulungan nila. Kita ka sila pian jo. Wala lang kita. Tak amo anak ra. Amo, idla na siya. Udah na kaya. Bisa mo wala pa. Sa pagdoon nga daghan naman kay mong gihatag. Enjoy po si Mrs. Oh. Nakatuwa lang. Si George. Kainin natin. George. Oops. Huwag ka muna lumabas, George. Yan po, oh. Gutom ka na? Gutom na. Among baby, gutom na. Si George mga kaprobinsya, bala ko po napagawa ng kubo katulad sa kubo ni Bingo. Yun po ang ating paggawa para sa kanya para maganda tingnan. Tapos dagdagan natin ng isang kwarto para pag makabili tayo ng magandang klaseng kambing,
ilagay din natin. Or magkuha lang tayo ng isang babae doon na magandang klase. At yun po ang para sa atin kay George. Para hindi siya mag-isa. Yan. Yung mga baka namin, oh. Pinakain ng feeds. Si Kabang ayaw kumain pag napakaaga pa. So mamaya pa yan bigyan. Mamaya pa na bigyan daw. Tapos pagkatapos lang kumain ng feeds mga kaprobinsya, bigyan namin sila ng dahon ng tubo. Kunting tiis na lang. Pwede natin sila paliguan dyan sa loob. Kasi ikabit na po ni Jojo yung ating power spray. Lagyan pa niya ng bracket. Para magamit na namin. Medyo taas yung hose na binili natin. Para doon lang namin ilagay yung aming makina. Kasi hanggang doon lang yung kuryente natin. Tapos may hose lang tayo na mga more than 20 meters. Para pwedeng dalhin doon yung hose sa kabila at saka dito. So pwede natin mapaliguan sila si Kabang, si Pugi, yung mga babaeng baka natin dito. Pati sila si Bitas doon. Pwede natin sila paliguan. Yung mga manok natin, oh, nawala na. Bigyan natin sila ng pagkain at papasukin natin sa loob. Tingnan nyo po, oh, pumasok na sila mga kaprobinsya. Tapos nakakain na sila ng mga damo. Pwede natin silang ipasok dito. Kaya bukas naman natin sila palabasin ngayong umaga. Kasi mukhang may gusto na mag-itlog. Baka andun pa sa labas ng itlog. At makita yung itlog sa ating mga aso, delikado, baka kain pa. Yung dalawa, papasukin natin. Hindi nila nakita yung pintuan. Yan. May isa dito. Yan. Pero pag native pa yan, agoy. Kailangan pa nating hulihin tuwing gabi. Pag mga native na hindi sanay. Tingnan niyo po yung tandang namin na native. Nagmanman siya. Yan po ang delikado. So kailangan natin siya itaboy. Pabalik dun sa kabilang kubo. Mukhang natunugan niya na may mga manok dito na nagpakasta. Yung mga rabbit namin dito, hindi na po kasya sa isang pagkainan lang. Lalo na pag lumabas yung andun sa mga hukay. May nakita tayo doon na mga rabbit, mga maliliit pa. At may bago anak pa tayo dyan sa cage. Ito po yung mga maliit na rabbit, oh. Hello. Napaka-cute. At yung mga kalapati natin, may nag-request po na magpagawa tayo ng pagkainan na katulad nito. Kawayan. Para makakain sila lahat. So, ito po. Parang manok ba?
May bagong inakay naman. Takot pa sila sa kawayan. Pero pag magutom yung kalapati natin, mababa yan sila. Nasira po yung bakod sa ating rabbit ito mga kaprobinsya. Oh. Ayusin natin yan. Ang gagawin natin dito, palakihan natin ng konti yung bakod nila. Andun. Kasi napakahirap na yan ayusin. Kumuho na yung lupa. So palakihan natin ng konti yung kanilang bakod. At saka hindi po siya mahirap ayusin pag ano na ilagay yung bakod. Kasi dyan napakalambot na yung lupa dyan at matarik. Baklid kayo. Para lumaki ng konti yung area sa ating mga rabbit. Yung mga kalapati natin parang mahiya pa silang kumain sa kawayan na nilagay natin. Bago pa sila. Yan. Patingin-tingin lang muna sila. Hayaan lang natin sila dyan para pag magutom sila kung saan sila bumaba para makain yung nilagay natin na feeds na nasa kawayan. Yung mga baboy natin mga kaprobinsya po. Tatlo na lang yung natira dito. Kabuguan na niya. Pag-berlita na dito, bibili tayo na isang power tubig para sa ating babuyan. At yung lumalahagan natin dito mga kaprobinsya mukhang naglandi na naman. Ayan. So, bibili naman tayo ulit ng simen doon sa Bacolod. Sana may available sila para bukas o susunod na araw ma-EI natin to. Namaga na yung ari niya. Sana po mabuntis yung baboy natin na ini-EI natin, yung kapatid niya, yung isa dito yan. At saka yung isa natin na inahin na pinakasahan natin. So pag mabuntis sila mga kaprobinsya, 4 na baboy yung sunod-sunod na mga anak. Sana. Pero ito, bibili pa tayo ng semen. At ito po si Natso, yung ating barako. Bata po itong mga kaprobinsya. Pero pag sa sunod, pag makaanak yung mga baboy natin ngayon, sa sunod ng landi, pwede na siya yung gamitin natin. Si Natso.
Ito po yung ilang beses na naglandi. At ilang beses na din natin pinaiay. At ilang beses na rin natin pinakastahan. So ngayon po ang last chance sa kanya. Pag maglandi siya ulit sa loob ng 21 days, so wala na kami ibang choice, ibinta na natin siya. Basta ganun po yung mangyari. Pwede naman natin siya ibinta, tapos bibili tayo ulit ng bago na gawin natin inahin. Or maghintay tayo sa ating mga baboy na may mga anak at doon tayo magpili para gawin natin inahin. Mga ilang araw pa lang to mula sa pagkasta. Natahimik na yung mga baboy natin dito, oh, na nabigyan ng pagkain. Yung kapatid niya, oh. Siguro bukas, standing heat na to. Tsaka, sana makabili tayo ng similya. Sana may available sila. Kasi galing pa sa Bacolod yung semen na bibili natin. Medyo malayo pero tiniis lang natin. Kasi doon lang po tayo nakahanap ng magandang klaseng baboy. Yung mga pure. Ano, galandi no? Sana bukas pwede pa to. O sa sunod na araw. Kung kailan nila maisip yung semen na bibili natin. Mga kaprobinsya, kinabahan po ako sa ating isang alaga dito. Si Limer. Kinabahan talaga. Kasi 3 beses na siya napapansin namin na may kunting dugo na lumabas sa kanyang ari. Pero konti lang, mga ilang patak lang. At inobserbahan namin siya. Sa nakikita namin sa kanya, hindi naman siya matamlay. Pero may tinanong na ako kung ano yung dapat natin gagawin dito. Kailangan po natin siya na bakunahan. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Hindi naman siya matamlay pero may kuan lang. May dugo lang na lumabas sa kanyang ari. Mga ilang patak lang. At palagi po namin siyang inobserbahan. Pero sa nakikita namin sa kanya, aggressive naman siya. Ang pagpalabas niya namin, gusto pa nga niyang kumasta doon sa mga kasama niyang baka. Hindi natin maiwasan na kabahan. Kasi hindi yan normal pag may dugo na lumabas sa kanyang ari. Malakas lang man siyang kumain ng feeds. Ang kinabahala lang namin sa kanya, may dugo na nakikita namin sa kanyang ari. Pero parang patak-patak lang. Hindi marami. Subukan natin siya na gamutin. Noong una, parang hinayaan ko lang, inusubahan ko lang kung ano ang mga kilos niya. Matamlay ba siya or wala ba siyang ganang kumain. Pero sa napapansin namin sa kanya, sa pagkain walang problema lang. Yan, malakas siya kumain. Tapos malakas din siya uminom ng tubig. Nagkataon lang siguro na may diferensya yung sa loob ng kanyang katawan or hindi ko alam kung anong ang dahilan. At sabi po sa ating kaibigan na isang veterinaryo na pagkahirap daw pag hula-hula lang yung gagawin natin dito. Dapat daw ipalab test. Pero nasa probinsya po tayo, wala pong ganun dito sa amin na may lab test ng baka. So wala tayong ibang magawa dito mga kaprobinsya, hula-hula lang. Noong una, hindi muna ako bumili ng gamot na para bakuna. Kasi po, inobserbahan namin kung mawala ba yung dugo. O tumigil na ba yung pag-ihi niya ng dugo. Pero sabi po sa aking mga kasama dito, parang 3 beses na po na nakitaan nila ng dugo na may lumabas sa kanyang ari. Kinabahan ako kasi napakamahal pa yung bili natin ni Limer.
galing pa siya sa Batangas, tapos may mangyari pa sa kanya. Napakasaya pa sana natin kasi tumaba na siya dito sa atin, lumaki na. Pero sa mga ganong senaryo mga kaprobinsya, mukhang sanay na tayo ng konti. Hindi po yan maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Katulad sa ating kalabaw dati na si Palo. Napakagwapo din sa ating kalabaw dati. Sobrang gwapo. Pure na pure pag tingnan natin. Yung Palo natin dyan, wala yan sa kalahati sa kagwapuhan sa ating kalabaw dati na Palo. Ito ang nangyari po, nagkasakit siya, namatay lang diretso. Nang dumating tayo dito, hindi natin maiwasan mga kaprobinsya na mag-isip ng negative. Na baka ganun rin, sana hindi lang. Pero tulad ng sinasabi ko, pag hindi talaga siya para sa atin, wala tayong magawa. Tingnan niyo po mga kaprobinsya, oh. Malakas lang naman siyang kumain. At hindi naman sa matamlay. Ang kinabahala natin ng gusto, pag may makita tayo na hindi normal sa kanyang katawan, tapos mapapansin natin na matamlay siya, ayaw niyang kumain, yun po, parang wala na. Pero sa ngayon, dapat may gagawin tayo. Yung kaibigan natin, nag-suggest na siya sa atin kung ano yung dapat ibakuna sa kanya. Pero ganun din ang sinasabi niya, subukan lang, kasi hula-hula lang to. Kung may doktor lang sana dito na pwede nating i-admit or ipa-check up, gagawin ko yon. Dahil alam niyo naman na mahal natin yung ating baka dito. Pero kinonsulta ko na sa veterinaryo kung ano ang ating gagawin. Subukan lang natin daw na injikan ng gamot sa loob ng 7 araw siguro to. At obserbahan kung makapansin pa ba kami na may dugo na lumabas sa kanyang ari. Pero hindi po tuloy-tuloy mga kaprobinsya. Baka may mga kwan tayo dyan, may mga followers tayo dyan na naka-encounter ng ganyan, na may dugo na lumabas sa kanyang aring baka, tapos hindi naman tuloy-tuloy. Siguro mga 3 araw yung pagitan bago ulit may lumabas. Noong una may nakita yung mga kasama natin, nag-report sila sa atin. At sabi ko po, obserbahan muna natin. At saka akala ko po wala na yon. Tapos ngayong umaga may napapansin naman kami na dugo sa sahig, sa simento. So sa mga nakaranas ng ganyan, paki-comment lang po. Kasi tulad ng sinasabi sa kaibigan natin na veterinaryo, na ito po ay hula-hula lang. Dapat talaga na gawin natin ay ipalabtis yung ating baka. Pero ang mahirap dito sa amin, wala pong ganon. Pwede natin ipalaboratory yung baka natin. Sa ngayon mga kaprobinsya, wala tayong ibang magawa kung di obserbahan mo na si Limer habang binigyan natin siya ng gamot. Magpabili tayo mamaya ng gamot doon sa Mabinay. Pero hindi natin maiwasan mga kaprobinsya na kabahan tayo pag ganyan yung mangyari sa ating mga alaga. May makita tayo na kakaiba. Pero handa tayong tanggapin kung ano mang mangyari. Sanay na tayo dyan. Basta sanay tayo sa negosyo, sanay tayo sa lahat na mga negative na pangyayari. Kahit masakit, pero pilit natin yung tanggapin kung ano mang mangyayari. Naalala ko po dati mga kaprobinsya, noong nagnegosyo pa tayo ng kupra, marami na po tayo experience tungkol sa pagnegosyo na medyo negative. Noong una po, nasira yung dryer natin. So nalugi tayo nun. Tapos nasunog yung dryer natin. Mga ilang beses yun nasunog. Malaking damage yun. Kaya sa mga ganyang bagay na may mga negative na mangyari, parang sanay na tayo, pero hindi natin maiwasan na malungkot kasi tao lang tayo. Parang kami mga kaprobinsya, medyo mahaba na yung pasensya namin sa mga ganyang stigma, sa mga negative or positive. Nag-think negative ako or expect the unexpected. Ganun po ang palagi na sa isip ko. Kasi hindi natin alam
kung ano ang mga mangyayari sa sunod na mga araw. Hindi natin hawak ang panahon. Katulad sa mga nangyayari dito sa ating farm, sa ating nakita ngayon, parang ganun, expect the unexpected. Para pag may mangyayari na hindi natin in-expect or hindi maganda, handa tayong tumanggap kung ano man yun. So, yan lang po. Yung Jersey Giant natin, oh, may itlog na naman. Yan po ang sinasabi ko kanina. Mukhang may isa kanina na gustong mag-itlog. Kasi patingin-tingin siya sa taas. Ipunin natin to para palimliman ng native natin. Araw-araw pag may itlog sa isa, so sa loob ng 10 araw may 10 itlog na tayo. At palimliman natin to ng mga native na manok para maparami natin yung ating mga manok dito na Jersey Giant. Mga kaprobinsya, kain na po. Ito yung pagkain namin, oh. Kambing, paklay, at kalderitang kambing. Yan. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na na. So strong. Don't blow the candle. Why? It's my birthday. This is not your birthday. I need to take a bath. We need to go to the room. Kuya? Kalma yung mahod. Ato ka ko? Atbang. Di ba ay dong iji? Tatatang ba? Cannot stay. May kaibigan tayo. So, ating kaibigan mahod. Di po pa bigal. Ano po kang baboy day? Baboy. Kambing ra. Diyan na. Hindi rita ba? Di na tayo kita. Ano? Na, patuloy kita. Kaya rin na, paklay na. Nawala ang langaw na kwan, oh. See? Diba no? Paano ba? Wala. Tibo. Nilagyan namin ng kanila para patabo sa bango. Supplies. Jadi sa dulong na, no? Ako doon yung dulo. Kaya sa kayo. Busy na kagapong ito. Ay mga item. Ay mga kamalamalaan. Malahan sa kwan. Ya, pagkapatawag ka dahil tuwan sa panguna po gabi. Hindi na hanga niya.
Pero wala pala po nila ngayon. Katabang mo din yung tilapia sa. Hmm? Katabang yung tilapia. Tama nga. Mga ulam. Kami giluto yung dito gabi, reserve na ito. Maganda ka. Hindi na ito madaot. Walang bilitaw. Uy, ako naman yung mga tawan. Balik lang kaya ng umaga. Ikaw, dili mo yung hugas ng kulit kung lulungay ko lang. Alas mana ni mudong ko dah. Di mana ni mudong ko dah. Adik tahu mudas ketempat. Busga lagi na ito ha. Pabusog ba ito agyo? Dili ba yung pagutom-gutom ta? Itang pasaga sa lawas. Kahaon ta. Busga na ni mo Jo. Ganun yun. Gimana itong hulang tilapia? Tilapia. Yang siangon. Sama tetangga. Sarap. Oh, wala tayo na pero sa baw. Nasa ba ko rin? Oo. Ay, busog naman na. Busog madodo. Yun. May mapunga. Ito po, bayabas mga kabubilsa. Pawala sa paan. Talog. Yan lang muna ang mga kaganapan dito sa amin mga kaprobinsya at maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga silent viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi nag-comment, sa mga likers. Maraming salamat po. Shoutout muna sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Sir Leonardo ML. Shoutout kay Eric Mariano from Tanang Sura, Quezon City. Shoutout kay Villa Fuerte. Greetings from Emmanuel Binson. Shoutout kay Esther Nilmida from Kalayugan, Valencia, Negros Oriental. Shoutout kay Val Manlapas. Shoutout kay Jorlene Jacinto from Pontevedra, Negros Occidental. At sa mga hindi ko po na shoutout na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.